May gustong gawin ang biyenan ko sa akin na hindi inaasahan. Dear Ate Mau, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Liza. 31 years old, may asawa na at isang anak na 5 years old. Kakaiba po itong gusto kong ikwento at sana huwag niyo po akong gagayahin. Hindi ko alam kung paano sisimulan na to. Pero siguro, sa totoo lang, wala na akong takas sa kasalanang nagawa ko. Nagsimula ito nung pansamantala kaming tumira sa bahay ng biyenan ko. Gabi-gabi, nasa night shift ang asawa ko at kami lang halos ang gising. Una kong napansin, iba kong tumingin si Papa, hindi yung tingin ng matanda sa manugang, kundi yung parang may iniisip siyang hindi niya dapat iniisip. Isang gabi, bumaba ako para magtimpla ng gatas. Naka-short lang ako at maluwag na sando. Nakaupo siya sa sala, hawak ang bote ng beer. Tahimik lang, pero yung mga mata niya gumagalaw mula ulo hanggang paa ko. Mag-isa ka na lang pala, sabi niya. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit, at bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko yung init ng kamay niya sa bewang ko. Yung amoy ng alak at pabango niya, naghalo sa hangin. Matagal ko nang iniisip to, Liza. Bulong niya sa tenga ko. Gusto ko sanang umatras, pero imbes na tumayo ako, parang nanigas ako sa kinatatayuan. Ang puso ko sobrang lakas ng tibok. Yung hininga niya mainit sa batok ko. Yung kamay niya gumapang sa braso ko, hanggang maramdaman ko yung bigat ng palad niya sa balakang ko. Kinabukasan, nagkatinginan lang kami sa hapag habang kumakain kasama ang buong pamilya. Pero sa ilalim ng mesa, ramdam ko ang paa niya na dahan-dahang sumasayad sa binti ko. Hanggang isang gabi, malakas ang ulan at brownout sa buong barangay. Tulog na ang lahat, pero ako, nasa kusina at nag-aayos ng pinagkainan. Biglang bumukas ang pintuan at silhouette lang, niya ang nakita ko, basang-basa ng ulan, suot pa ang puting sando na halos dumikit sa katawan. Lumapit siya sa akin, mabigat ang bawat hakbang. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko yung paghawak niya sa batok ko at ang pagdikit ng katawan niya sa likod ko. Yung kamay niya, dahan-dahang dumaan sa gilid ng bewang ko, tapos gumapang papunta sa tiyan, hanggang sa tumigil ito sa ibaba. Walang makakaalam, Liza. Bulong niya habang naririnig ko ang lagaslas ng ulan sa labas at ang mabilis kong paghinga. At doon, halos marinig ko na ang sariling tibok ng puso ko sa sobrang lapit niya. Yung kamay niya, nakahinto sa pinakadelikadong parte ng katawan ko, 1 pulgada na lang at siguradong wala nang balikan. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko at ang bawat patak ng ulan sa bubong parang binibilang ang segundo bago ako bumigay. Pero bago pa man ako makagalaw, bigla niyang isinara ng mahigpit ang 2 kamay niya sa bewang ko at bumulong ng isang bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung gusto ko bang sundan o takbuhan. Hanggang dito na lang po, Ate Mao. Maraming salamat po. Sana po maipost niyo din itong experience ko